They saw a great light near the spring, and then it lowered and they saw it part. And all at once they saw a lady crying there, and she wept all the while she spoke. They saw her tears flow from her eyes. They flow in steady streams of light. They flow in steady streams of light. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften all the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. Come near, my children, do not fear. I come to bring you good news of cheer. I joy to share to all the people of the world. As she walked, she did not touch her feet upon the ground she tread, and blades of grass never been an inch, and blades of grass never been an inch. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften all the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Muli po, pasensya na sa medyo matagal na pagkahuli. Nag-iisa lang po ako. Pasensya na po. Pasalamatan natin ang Panginoon sa kanyang mga biyaya, sa kanyang kabutihan, sa kanyang pagmamahal. Sa pamamagitan ng misang ito na parte ng nobinaryo natin para sa pagdiriwang ng kapistahan sa Huwebes ng mahal na Birhen ng Lasalat, ang pagpapakita ng mahal na ina sa Lasalat, Pransya. Pagdasal natin ang bawat isa, ang mga nagsisipagpamisa, pagdasal natin na tayo maging kalugod-lugod sa Diyos. Upang tayo maging marapat, halina't magsisimula tayo sa ating mga kasalanan sa pasimula ng ating banal na pagdiriwang. Panginoon, para sa aming mga pagkakasala, lalo na sa mga kasalanan naming nakasakit ng aming kapwa, humihingi kami ng awa. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Jesucristo, sa mga pagkakataon po na kami nagkulang na magmahal, magpatawad, humingi ng tawad, magpakumbaba, magbigay, magmalasakit, humingi kami ng awa. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. At Panginoon, para sa aming mga kahilingan, Ikaw po ang nakakaalam ng lahat ng aming mga pinakapangailangan. Humihingi po kami ng awa para sa lahat ng yan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos. Patawarin sa ating mga sala at patnubayan tayo kasama ang ating mga mahal sa buhay hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Diyos ang kaitaasan, kaloob sa lupa ay
kasalan. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, Bugtong nanak ng Diyos, Kordero ng Ama, Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, Ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, amen, amen. Iyuko natin ang ating ulo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Pagdasal natin ang mga tumutulong sa ating simbahan, ang mga may sakit, ang mga OFW. Pagdasal natin ang mga nagpasisipag-take ng bar exam, kasama ni Rolando Anastasio Engelbert. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, Ikaw ang lumikha at tagapamahala ng lahat ng umiiral. Tunghayan mo kami upang ang iyong awa ay aming maranasan at ipagkaloob mong Ikaw ay aming wagas na mapaglingkuran sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ang Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, ipinahayag ng lingkod ng Panginoon ang kanyang malaking pananalig na hindi siya pababayaan ng Diyos anuman ang paghihirap na kanyang danasin. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Esaias. Binigyan ako ng pangunawa ng Panginoon. Hindi ako nagimaksik ni tumalikod sa Kanya. Hindi ako tumutol nang bugbugin nila ako. Hindi ako kumibo nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunutin ang buhok ko't balbas. Gayon din nang lurhan nila ako sa mukha. Ang mga pagdustang ginawa nila'y di ko pinapansin, pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis pagkat aking batid na ang sarili ko'y di mapapahiya. Ang Diyos ay malapit at siya ang nagpapatunay na wala akong sala. May mga ngahasbang maghabla sa akin, magharap kami sa hukuman at ilahad ang kanyang bintang. Ang Panginoon mismo, ang Poong mismo ang magtatanggol sa akin. Sino ang magpapatunay na ako ay may sala? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kapiling ko habang buhay ang Panginoong may kapal. Kapiling ko habang buhay ang Panginoong may kapal. Ang bayang Israel sa bansang Ehipto'y doon inilabas, nang ang lahing ito sa bansang dayuhan ay pawang lumikas. Magmula noon ang lupaing Huday naging dakong banal, at yaong Israel ginawa ng Diyos na sariling bayan. Kapiling ko habang buhay ang Panginoong may kapal. Ang dagat ng tambo nang ito'y makita ay tumakas na rin. Magkabilang panig ng ilog ng Jordan noon ay humimpil. Maging mga bundok katulad ng tupa ay pawang nanginig, pati mga burol nanginig na parang tupang maliliit. Kapiling ko habang buhay ang Panginoong may kapal. Ano ang nangyari at ikaw, o dagat walang daluyan? Ikaw naman, Jordan, bakit ang tubig mo'y hindi na dumaloy? Kayong mga bundok nanginginig, kayong tupa ang kapara. Ang mga burol natakot na parang maliit na tupa. Kapilin ko habang buhay ang Panginoong may kapal. Ikaw, o daigdig, ngayon ay manginig sa harap ng Diyos.
Dapat kang matakot sapagkat darating ang Diyos ni Jacob. Siyang sa dalisdis ay nagpapabukal ng saganang tubig at magmula roon ang tubig na ito ay nagiging batis. Kapiling ko habang buhay ang Panginoong may kapal. Sa ikalawang pagbasa, ipinangangaral ni Apostol Santiago na walang maidudulot ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Ito ay patay na pananampalataya. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mga kapatid, ano ang mapapala ng isang tao kung sabihin mang siya ay may pananampalataya, ngunit hindi naman niya pinatutunayan sa gawa? May liligtas ba siya ng gayong pananampalataya? Halimbawa, ang isang kapatid ay walang maisuot at walang makain. Kung sabihin ng isa sa inyo, patnubayan ka nawa ng Diyos, magbihis ka at magpakabusog. Ngunit hindi naman siya binibigyan ng kanyang kailangan. May mabuti bang maidudulot sa kanya iyon? Gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Ngunit may nagsabi, may pananampalataya ka at may gawa ako. Sagot ko naman, ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang walang kalakip na gawa. At ipapakita ko naman sa iyo sa pamamagitan ng aking mga gawa ang aking pananampalataya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sa krus ni Kristo dinangal itong ating pamumuhay na para sa Kanya lamang. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, si Jesus kasama ang kanyang mga alagad ay nagtungo sa mga nayon ng Cesarea, sakop ng Filipo. Samantalang sila'y naglalakbay, tinanong niya ang kanyang mga alagad, "Sino raw ako ayon sa mga tao?" Sumagot sila, "Ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba si Elias kayo, at may nagsasabi pang isa kayo sa mga propeta. Kayo naman, anong sabi ninyo? Sino ako?" Tanong niya, "Kayo ang Kristo." Tugon ni Pedro, "Huwag niyong sasabihin kanino man kung sino ako." Mahigpit na utos niya sa kanila. Mula noon, ipinaalam na ni Jesus sa kaniyang mga alagad na ang anak ng tao'y dapat magbata ng maraming hirap. Siya itatakwil ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba at ipapapatay. Ngunit sa ikatlong araw, muli siyang mabubuhay. Maliwanag na
sinabi niya ito sa kanila. Kaya't niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at sinimulang pagsabihan. Ngunit humarap si Jesus sa kaniyang mga alagad at pinagwikahan si Pedro, "Lumayo ka, Satanas. Ang iniisip mo hindi sa Diyos, kundi sa tao." Pinalapit ni Jesus sa mga tao, pati ang kanyang mga alagad at sinabi, "Kung ibig ninyo mang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa mabuting balita ay siyang magkakamit niyon." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Muli po, pasensya na sa pagka-late. Bilisan nyo naman, late na ako. Hindi, joke lang. Welcome po sa Our Lady of Lasalle at Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak. Nasamahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Isa sa mga sikat na memes sa social media mula noon hanggang ngayon ay ang meme na ito. Pamilyar kayo, di ba? Marami na kayong napanood na mga videos na may ganyan, di ba? Basahin nga po ninyo kung talagang pamilyar kayo. Mali! Ganire. A few moments later. Ganun ang basa. O di ba yan ang favorite na meme ng mga content creator para sa mga nililikha nilang short videos na may twist sa dulo na gustong-gusto naman natin kasi na-excite, naku-curious tayo. Alam kasi natin na kapag nakakita tayo ng ganyan, a few moments later, merong susunod na eksena na kakaiba sa napanood na nating eksena. May twist sa dulo. Halimbawa, yung naunang eksenang napanood natin, maganda. A few moments later, pangit na. Yung napanood nating eksena, okay yung plano. Planadong-planado. Plansyadong-plansyado. A few moments later, bulilyaso na. Yung naunang eksena maayos, a few moments later, magulo na. So bakit ko sinasabi ito? Kasi pwedeng may apply ito sa ating ebanghelyo ngayon eh. Kung mapapansin po ninyo, yung unang eksena ng ebanghelyo, very good si Pedro. Ang galing ng sagot niya. Ikaw ang Kristo. In fact, sa ibang version, pupurihin ni Kristo si Pedro. Mapalad ka, Simon, anak ni Jonas, sapagkat ang sinabi mo ay hindi galing sa tao, kundi galing sa Diyos. Di ba? Ang ganda? Kaya lang, a few moments later, wala na. Palpak na. Kasi sasabihan siya ni Kristo, lumayo ka sa akin, Satanas. Hadlang ka sa aking landas, sapagkat ang iniisip mo na ay hindi sa Diyos, kundi sa tao. Nakita niyo na? Few moments later, na iba na yung eksena. Eh kasi naman, itong si Pedro, tanggap si Kristo. Pero hindi ang krus ni Kristo. Hindi po pwede yun, kapatid, sapagkat package yung dalawa. Dapat magkasamang lagi ang Kristo at ang krus. Minsan, kumain ako sa karinderya, kamuntik na akong magreklamo. Kasi umorder ako ng kapsilog eh. Tama, may tapa. Tama, may itlog. Pero walang sinangag. Plain rice lang. Ba't di ka maiinis? Di ba ina-expect mo, yung C dyan, sinangag? Sana sa una pa lang, explain na. Ito pong tapsilog namin, tapa, itlog, yung C, short for sinaing. Hindi sinangag. Kasi mag-expect ka eh. Diba? Ba naman yan? Nagkikrave ka ng sinangag. Kung bakit perfect combination yung tatlo eh.
para bang mas sumasarap yung tapa at itlog kapag may sinangag. Naiiba yung lasa kapag walang sinangag. Bakit ko sinabi yan? Yung pagtanggap natin kay Kristo at sa krus, maiba ng lasa eh. Kapag pinaghiwalay natin yung dalawa. Sapagkat ang krus ay nagkaroon lamang naman ng importansya, halaga at kabuluhan dahil kay Kristong namatay dyan. Kung hindi si Kristo namatay dyan, walang kwenta ang krus na yan. Ngayon, bakit kinakailangan ni Kristo ng krus? Pag sinabi mong Kristo, hindi lang ito basta pangalan ha? Kristo, titulo. Ang ibig sabihin, tagapagligtas. Hindi nga ba't ang krus, ang daan ng krus, ang ginamit ni Jesus bilang instrumento ng kanyang pagliligtas. Kaya, kailangan yung dalawang yan, kombinasyon yan. Mas palalimin pa natin. Sige nga, misip nga po kayo ng paraan. Iba pang paraan kung paano tayo ililigtas ng Diyos. Kung hindi namatay sa krus si Jesus. Minsan ganyan tayo para tayong nagmamagaling. Bakit kinakailangan pang mamatay ni Jesus sa krus? Wala bang ibang paraan? O sige na nga, ikaw na nga ang mag-isip, anong paraan? O sige, madalas ang sinasabi natin, di ba makapangyarihan naman ng Diyos? Bakit hindi niya sinabi sa salita lang? Maligtas ang tao, diyan, ligtas na. Pwede ba yan? Yes, bakit hindi naman? Siya'y makapangyarihan. Pero ma-appreciate ba natin yan? Sige nga. Anong dating niyan? Anong hugot niyan? Anong kagat niyan sa ating karanasan? Alam naman natin ang Diyos ay talagang makapangyarihan. Mas palalimin pa natin. Siguro naman familiar kayo sa picture na ganyan. Si Jesus habang nakabayubay sa krus, pinaglilingkuran ng mga anghel, parang kinokonsole siya. Hindi po malayo sa katotohanan yan, sapagkat ang pangunahing gampanin ng mga anghel ay ang paglingkuran ng Diyos. Yun ang esensya nila, yun ang kalikasan nila. Kung may mga guardian angels, dahil sila inutusan sinugo ng Diyos. Kung may mga angels na nagbibigay ng mabuting balita, yan ay dahil inutusan sila ng Diyos. Pero ang pangunahing gampanin nila ay ang pumaligid sa Diyos. Maging lingkod ng Diyos. Kaya hindi malayo sa katotohanan yan eh. Ngayon, kung hindi malayo sa katotohanan yan, ito na. Ito, inedit ko ng konti Hindi rin malayo sa katotohanan yung susunod na larawan. Na habang si Jesus ay papahirapan pa lang, na habang si Jesus ay pinapahirapan na, hindi malayo sa katotohanang nakatunghay ang mga libo-libo, milyong-milyong mga makapangyarihan, armadong mga anghel sa kalangitan. Ready to attack anytime. Kung ang Diyos ay magsisignal lang. Sinabi ni Jesus yan sa Matthew 26, verse 53. Ang sabi niya kay Pedro, ibalik mo ang iyong tabak. Hindi mo ba nalalaman na kung hihingi ako ng tulong sa Ama, ngayon din, kaagad-agad, magpapadala siya ng 2 legion ng mga anghel. Hindi malayo sa katotohanan yan. Jesus could have done that. But Jesus, God knew from the very start, it wasn't the right, it wasn't the best, it wasn't the best thing, the most loving thing to do, kundi yung kanyang plano. Ang mamatay siya, ang mamatay si Jesus sa Kalbaryo. Yun ang pinaka-the best, pinaka-most loving thing to do. Wala nang mas best doon. Wala nang most loving doon. Hindi natin pwedeng questionin yun. Tandaan po natin yung sinasabi sa Deuteronomy 32 verse 4. God is our rock. His ways are perfect. His works are just. Huwag tayong magmagaling na may iba pang paraan. Yan na talaga ang paraan. Kaya nga hindi natin maunawaan
Kung niligtas tayo ng Diyos sa pamamagitan ng kapangyarihan, agad nating magigets yan. Kasi makapangyarihan. Pero ang Diyos, magkakatawang tao, mamamatay para sa tao, ipapako sa krus ng Kalbaryo, ang hirap isipin yan. Ang hirap unawain yan. Kaya nahihirapan tayong unawain kasi the best talaga yan. Kapag ang Diyos nagdidesisyon, laging the best. Besides, ang pagligtas sa atin ng Diyos ay hindi more on tungkol sa Kanyang kapangyarihan, kundi tungkol sa Kanyang pagmamahal. Ano bang sinasabi sa John 3:16? Di ba't ang sinasabi sa John 3:16? For God so loved the world. Hindi basta sinabing, for God loves the world. Anong sabi? For God so loved the world. Ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Sobra-sobrang pagmamahal. Parang ikaw kapag sinasabihan mo yung totoong minamahal mo, I love you so much. Yan ang sinabi. Tungkol diyan ang ating kaligtasan. Hindi sinabi sa John 3:16. For God is so powerful. And so He saved the world. Hindi. Our salvation is not about God's power and might. Our salvation is about God's love. Kaya nga bloody, kaya nga messy, kaya nga mahirap, kaya nga ang tagal. Kung gumamit ang Diyos ng kapangyarihan, mabilis lang yan, madali lang yan. Pero papaanong lulutang at ma-appreciate ng tao ang kanyang pagmamahal? Kaya nagalit si Kristo kay Pedro Kasi ang sagot talaga ni Pedro kay Kristo, hindi po dapat mangyari sa inyo ito. Dapat magkaklas tayo, ipagtatanggol ka namin. Hindi ka mamamatay. Gumamit tayo ng kapangyarihan. Bakit nagpanting ang tenga ni Kristo? Kasi di ba yan ang tukso ng demonyo kay Kristo sa disyerto? Gawin mong tinapay ang batong ito. Magpatihulog ka, hindi ka maano. Sa'yo lahat ng kapangyarihan, ang kayamanan sa mundong ito. Umalingaw-ngaw yon sa sinabi ni Pedro. In other words, yung tukso ng demonyo, inulit ni Pedro, huwag kang gumamit ng pagmamahal. Kapangyarihan na lang, madali lang yan. Kasi ayaw ng demonyo na mag-fall in love tayo sa Diyos. Ulit-ulitin ko, kailangan nating ma-recognize at ma-appreciate, mahal tayo ng Diyos. Kasi kapag mahal tayo ng Diyos, kakayanin natin ang lahat. Kapag mahal tayo ng Diyos, malalampasan natin ang lahat. Kasi given na yung kapangyarihan niya Kaya kapag mahal tayo ng Diyos, gagamitin niya para sa atin, para sa ating kabutihan, ang kanyang kapangyarihan. Besides, ang demonyo, all power, makapangyarihan ng demonyo, dating anghel yan Pero wala siyang pagmamahal. Kaya nga madalas at malimit ang kasalanan natin, tungkol yan sa paggamit ng ating kapangyarihan at hindi pagmamahal. Katulad ng kamakailan, dinenounce ni Pope Francis indirectly si Donald Trump na nangakong kapag siya'y naupo muli bilang Pangulo ng Amerika, itataboy niya mga migrants. Deportation of all migrants. Immigrants. Dinenounce din ni Pope Francis si Vice President Harris na nagsabing maglalagay at mag-i-improve pa ng abortion rights. Anong sabi ni Pope Francis tungkol sa dalawang kasalanan na yan? Not welcoming immigrants is a grave sin. Abortion is like an assassination. Napakatinding mga kasalanan na yan sa mga salita ni Pope Francis. O sige, yung mga matitinding kasalanan na yan, anong pinagmumulan yan? Anong ginagamit niyan? Kapangyarihan. Bansa namin ito. Wala kaming pakialam sa inyo. Kahit magutom kayo, kahit mamatay kayo. Basta, umalis kayo. Katawan ko ito Pakialam mo sa iyo. Kahit ba anak kita, hindi kita anak. Hindi ka bahagi ng katawan ko. Sagabal ka sa plano ko. Kapangyarihan at hindi pagmamahal.
Katulad ng panluloko mo, para agad umasenso. Katulad ng pangungopia mo, pangungodi ko, para makapasa, nang hindi ka nagre-review. Katulad ng pagko-comment mo agad sa social media, panghuhusga, kahit pasigurado ka sa istorya. Katulad ng pamimilit mo sa nobya mo na may mangyari na sa inyo. Katulad ng paninikis mo sa anak mo, pagpapalayas mo sa anak mo, pag alis mo agad sa bahay ninyo, pag-isip mo lang sa sarili mo. Katulad ng paghiwalay mo agad, pakikipaghiwalay mo agad sa asawa mo. Katulad ng paglimot mo agad sa pakikipagkaibigan ninyo. Katulad ng pagtatampo mo sa Diyos kapag hindi naibibigay ang iyong gusto. Lahat ng iyan, ano man ang ating dahilan, ang mangingibabaw dyan ay ang ating paggamit ng kapangyarihan at hindi ng pagmamahal. Sapagkat ang pagmamahal ay matyaga, nagtitiis, nananatili. Remember na ito ang unang definition ng pagmamahal o pag-ibig. Ayon kay St. Paul sa 1 Corinthians 13, love is patient. Because anyone can say, I love you. But not everyone can stay and wait to prove that it's true. Lahat pwedeng magsabi, mahal kita. Pero hindi lahat mananatili upang patunayan na ang pagmamahal nila ay totoong talaga. Kaya, kapag nakakakita ko ng mga matatanda, na mga mag-asawa, sa inyo ako mas kinikilig. Sa mga teenager na mag-shot, hindi ako nakikilig dyan. Sa inyo. Kasi kapag nakikita ko mga matatanda na, mag-asawa, kasama, saya, I wonder, ilang libong beses na kayong nagpatawaran. Kapag nakakakita ko ng mga lolo o lola na pati mga apo talagang inaalaga. I wonder kung ilang beses silang nagtanong sa kanilang sarili, sa kanilang asawa, nang hindi siyempre narinig ng kanilang mga anak, ng kanilang mga apo, hanggang kailan kaya tayo ganito? Kailan kaya tayo mapapahinga? Iko kasi, ewan ko ba? Hindi ko matiis ang anak mo, yung apo mo. Ilang beses kaya yan? Yung tanungan yan. Kapag nakakakilala ko ng mga breadwinner ng pamilya, I wonder, ilang beses na silang na-tempt na mag-give up, naisipin na lamang ang sarili nila. Dahil parang nagpag-iiwanan na sila. Kapag nakaka-encounter ako sa kumpisal, sa counseling ng mga misis na may problema sa asawa nila, I wonder, ilang beses na silang nakapag-isip na makipaghiwalay na. Kapag nakaka-encounter ako ng mga magulang na may problema sa kanilang anak, I wonder, ilang beses na itong tuwing gabi ay umiiyak. Kapag nakaka-encounter ako ng mga anak na nag-aalaga sa mga may sakit ng magulang, hindi yung 2 buwan lang inaalagaan, kundi taon nang inaalagaan, ang tagal na. I wonder kung ilang beses na silang napagsasalitaan, lalo pat kapag mareklamo pa, makulit pa, matigas pa ang ulo ng magulang. Kapag nakaka-encounter ako, halimbawa, ng mga taong mabuting tao naman, pero hanggang ngayon, may sakit pa rin. Hanggang ngayon, wala pa rin anak. I wonder, ilang beses na silang nakapagtatanong, nakalimutan na yata ako ng Panginoon. Kapag nakaka-encounter ako ng mga pare, na tumatandang pare, nagsa-celebrate ang golden anniversary, kapag namamatay, na matanda bilang pare, I wonder, ilang beses silang naisip na mag-quit na sa pagkapare. I wonder, I really wonder, kasi alam kong maraming beses, sigurado ako, hindi na mabibilang, kaya nga hindi na mahalaga, mabilang ko man o hindi na, sapagkat alam ko na maraming beses talaga. Besides, obviously, ang pagmamahal ay hindi mo masusukat talaga.
Kasi pinaparamdam yan sa pamamagitan basically ng pasensya. Maraming languages of love. Pagbibigay ng kung ano-ano, pagkasabi ng I love you, I care for you, pagdalo sa kanya, pagpunta sa mga magagandang lugar, i-date mo, maraming mga languages of love. Pero dapat, sa lahat ng mga languages of love, may patience. Yun ang basic ingredient ng anumang language of love. Dapat may pagtitiis, dapat may pagtsatsaga, dapat may pananatili. No wonder kapag minsan nagloloko ang asawa, kapag pasakit ulo ang anak, kapag may pipiliing ibang asawa, may number 2, may third party, kapag yung anak gustong humiwalay at pinaglalaban ng kanyang nobyo, ang kanyang nobya, ang asawang biktima, ang ina o amang biktima, sasabihin sa anak, ganito anak, ganun anak. Sasabihin sa asawang nagloloko, ganito, hindi ba nakikita ito? Sasabihin ngayon ng mga nagloloko, nanununtun tayo, nagsusumbat tayo. Sa totoo lang hindi. Sa totoo lang kung bakit parang nanununtun, kung bakit parang nanunumbat, isinasa pangungusap lamang ang salita na hindi mo makita, mahal ka niya. Kaya ang lahat ng sakripisyong yon ay nagawa niya para sa iyo at para sa iyong pamilya. Hindi mo ba yun nakikita? Kung gaano kanya kamahal sa pamamagitan ng mga sakripisyo niya. Kaya nga kapag may mga ganyan na ayaw ng papigil talaga, sinasabi ko dun sa iniiwan, sinasabi ko dun sa sinusuway, ayan mo na, wala tayong magagawa. Basta have that confidence. Malaki ang tsansang bumalik. O malaki ang tsansang hindi man bumalik, malaki ang tsansang makonsensya. Sapagkat sa anumang lugar na pupuntahan niya, sino man ang makapiling niya, matatansyanan niya, walang ibang taong pwedeng magmahal ng pagmamahal na ibinigay mo sa kanya. Bakit ba lumalayas yan? Bakit pinagpapalit sa iba yan? Hindi naman nakakakita ng ibang pagmamahal yan Nakakakita ng ibang mga mukha ng kapangyarihan. Maganda, gwapo, malambing, may pera. Nasa honeymoon stage pa sila. Yung mga kapangyarihan ngayon, lilipas yon. Kapag hindi tunay ang pagmamahalang yon, mawawala yon. Saka kanya maalala, sinayang niya ang pagmamahal mo sa kanya. Kuminsan nga, yun din ang sinasabi ko sa isang magulang na masyadong pabor ang binibigay sa anak na nagbibigay ng pera, pero wala naman lagi dun sa bahay nila. Pero mayaman yung anak, nasa abroad, maganda ang kita. Hindi ko minamasama yun, pero pinapayuhan ko yung magulang. Pansinin mo, appreciate mo. Yung anak mo nandyan lagi para sa'yo, nag-aalaga sa'yo. Minsan namumura mo na, pero nandyan pa rin. Matiisin. Inaalagaan ka. Alam mo, sinasabi ko sa kanya, minasabihan akong ganito Yung anak mong nagbibigay ng pera sa'yo kung ano-ano, ang binibigay sa'yo, pinapamper ka. Hindi ko minamasama yung pagbibigay niya. Pero sipin mo, kung mawawala yung mga ibibigay niya, kung mawawala siya ng kapangyarihan, magagawa kaya niya yung ginagawa ng anak mong laging nandyan para sa'yo. Na walang naibibigay na pera sa'yo, pero nag-aalaga sa'yo. Ako sigurado ko, yung anak mong laging nandyan para sa'yo, nag-aalaga sa'yo, nagtitiis sa'yo, bigyan mo ng pera yan, maibibigay niya yan. Yung binibigay ng anak mong parang mas sinasanto mo. Sinasabi ko sa kanya, dapat pantay-pantay ang patingin sa anak. Kasi iba-iba ng languages of love. Pero please notice and appreciate yung language of love ng anak mo na nagtitiis at nagtsatsaga para sa'yo. Kasi yun, maliwanag na pagmamahal yun. Wala man siyang kapangyarihan. Pagmamahal ang ibinibigay ng anak mo yun. Ito sana mga kapatid, ang ating makita lagi, Una, we appreciate God's love for us. Sa tuwing tayo titingin sa krus, kung saan nakabayubay ang ating Panginoong Jesus, maramdaman nawa natin yung experience ni St. Bernard ng Clairvaux. Sinasabi niya na kapag siya'y titingin sa krus, parang nangungusap ang mga sugat ni Jesus at nagsasabi sa kanya, mahal kita. I love you.
Yun sana ang magpalakas ng loob natin. Ano man ang problema ang mga nararanasan natin. Kasi napatunayan na ng Panginoon na tayo'y mahal niya. Kaya ano man ang ating maging problema, katulad ng sinasabi sa ating unang pagbasa, sana magtiis din tayo, huwag tayo magtatampo sa Kanya, huwag tayo magagalit sa Kanya. Sumampalataya tayo sa Kanya sapagkat ang pagmamahal niya ay napatunayan na niya. Appreciate natin ang pagmamahal ng Diyos. Appreciate natin ang pagmamahal ng mga taong nandyan, nagbibigay ng lahat at ng lubos. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Makapangyarihan siya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. ay magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samuko Alam kong diringgin ang Diyos sapagkat mahal niya. ang sabo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samuko Alam kong diringgin ang Diyos ang sabo ko. kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod, Alam kong diringgin ng Diyos ang samuko. diringgin ang Diyos. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, maraming salamat sa pagmamahal mo. Sabi nga ng isa sa mga mensahe na ipinapahiwatig ng mahal na Birhen ng Lazaret, kapag kami nagkakasala, parang pinapako ka namin uli sa krus. Pero hanggang ngayon, nandiyan ka, minamahal mo ko, hindi mo ko tinatalikuran, tinatanggap mo pa rin ako, hindi nagbabago ang iyong magandang plano para sa buhay ko at sa pamilya ko. Maraming salamat, Panginoon. Tulungan mo kong mas makita at mas ma-appreciate ang pagmamahal mo sa akin. Tulungan mo kong ma-appreciate din ang pagmamahal ng mga taong laging nandyan na nanatili sa akin. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin tapat siya sa kanyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa akin, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Hanggat may Diyos na nagmamahal sa iyo, may magandang mangyayari sa iyo. May bonus pa hanggang may mga tao nananatili, nagtsatsaga, nagtitiis sa iyo. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Sila ang mga tunay na nagmamahal sa iyo. Makipagkaibigan sa iba, maging maganda ang pakikitungo sa iba, pero bigyan mo sila ng halaga. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo.
pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanahog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa Panginoon at sa bawat panalangin ang atin pong itutugon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang Santo Papa naway mapanatili ang simbahan sa pananampalataya ni San Pedro. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pari naway makasunod sa yapak ni Kristo sa pamamagitan ng pagiging tapat sa salita ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nabibigatan at nahihirapan sa pagpapasan ng kanilang krus, naway makatagpo sila kay Kristo ng lakas at kaginhawahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating lahat na natitipon ngayon, naway makasunod tayo sa Panginoon sa pagpasan ng krus araw-araw. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nauna na sa atin sa kabilang buhay, naway makita nila ang mananakop na nagpakasakit para sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ibulong natin sa Panginoon ang ating mga intensyon. Pakisama po ang intensyon ng mga OFW. Pagdasal natin ang Thanksgiving at pasalamat ng mga nagpapamisa katulad ni Julie Fernando and family, N.F. Rosco, Alan Ray Rosco, Casa de la Cruz and family, Emily De Jesus and family, Larry at Eva Lim, para sa kaarawan ni Sam Lim, para sa pasalamat din ni Erwin at Darlene. Pagdasal natin ng mga may sakit tulad ni Shulit Azamion, kalusugan para kay Sir Rudy Gonzalez, Alona Arcaraz, Dr. Willie Ong. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Makalangit na Ama, pakinggan mo ang panalangin ng iyong bayan at tulungan kaming yakapin araw-araw ang aming krus sa pamamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Pag-aalay. Ang mainahan ko sa iyo, Panginoon, ay tinapay at alak mula sa aming kamay. Sa iyong kabutihan, aming iaalay ang tinapay at alak sa gisag ng aming buhay. Ang tinapay na ito'y nagmula sa lupa, bunga ng paggawa. Kunin mo upang maging pagkain at dudulot ng buhay. Ang maihayon
ang tinapay at alak sa gisag ng aming buhay. Ang alak na ito'y nagmula sa ubas, bunga ng paggawa. Kunin mo upang maging inuming at dudulot ng Espiritu. Ang maihahalo sa'yo, Panginoon, ay tinapay at alak mula sa aming kamay. Sa'yo sa isag ng aming buhay. Aming alay sa'yo, Panginoon. Ang tinapay at alak na iyong kaloob, upang gunitain ang iyong buhay na inialay nang tayo'y magdiwang bilang isang sambayanan. Ang tinapay, ito ang iyong laman. At ang alak, ito ang iyong dugo. Naman mo'y inihain upang lahat ay buhayin. Dugo mo ang dumanak na lahat ay mapatawad. Aming alay sa'yo, Panginoon. Ang tinapay at alak na iyong kaloob, upang gunitain ang iyong buhay na inialay nang tayo'y magdiwang bilang isang sambayanan. Hinirang dahil na ang mahal na Birheng Maria, una mong luklukan ang kanyang sinapupunan. Sa
sa kabanalan. Aming alay ay sa'yo, Panginoon. Tinapay at alak tayong ang ngunit ay buhay na inialay bilang isang aming alay sa'yo, Panginoon. Ang tinapay at alak na iyong kaloob upang gunitain ang iyong buhay na inialay nang tayo'y magdiwang bilang isang sambayanan. Nang tayo'y magdiwang bilang isang sambayanan. Hayagan mo kadakilaan sa tinapay at alak patikim ng dulot mo kalikasan. Halik ng langit sa miniyong sambayanan. Ang iyong katawan ay inihain upang kami ay makapiling. Pagliligtas mo ngayon'y inaalala. Pasasalamat sa iyong dambana. Nahayag ang iyong kadakilaan sa tinapay at alak na lahat. Patikim ng dulot mong kaligtasan. Halik ng langit sa miniyong sambayanan. Ang iyong dugo ay humagos upang linisin puso naming lipos. Pagmamahal mo ay nadarama sa pagsulyap sa bawat gunita. Nahayag ang iyong kadakilaan
oras mo ngayon inaalala. Pasasalamat sa'yo ng banal. Nahayag ang iyong kadakilan sa tinapay at alak na lahat. Magiging ang dulot mo kaligtasan. Halik ng langit sa amin iyong sambayanan. Ang iyong dugo ay umagos upang linisin puso naming lipos. Pagmamahal mo ay nadarama sa pagsulyap sa bawat gunita. Nahayag ang iyong kadakilan sa tinapay at alak na lahat. Matikin ang dulot mo kaligtasan. Halik ng langit sa amin iyong sambayanan. Iban kami karapat-dapat umarap sa dambana. Naririto kami upang pag-ibig kami. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos namang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maawain mong tingkin ang aming mga pithaya at paunlakan mo ang paghahaing aming inianda upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamamagitan ni Jesucristo na sa mga Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo po ang Panginoon. At sumaiyo Itaas rin. sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob, kami iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraan, may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkalikaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami po'y nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at ang lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinapalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana
Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan po ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para po sa amin ay maging katawan at tugo ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon. Niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Aming iminahaya na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian, alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na pong aming mga ipagdarasal. Saglit tayong yumuko at alalahanin ang ating mga minamahal na yumao. Pakisama po si Joyce, Louie, Nene, Loleng, Amang, Seni, Benjamin, Nelly, Diongaso, Maria Soces, Francisca, Gregorio, Paulina, Elsie, Alfredo, Ricardo, Mark, Emer, Enrique, Joselito Persico, Diyos, Miguel Arsan Rosario, Monsignor Rani Trilliana, Luisa, Ada Dante, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos. Isa Jose ang kabiyak ng kanyang puso. Lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang isang pamilya, tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipaintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, sa mga seryosong karamdaman. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo noon, sinasabi niyo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya, huwag po ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa aming kalooban, sa aming pamilya, anuman po ang aming maging problema ayon sa iyong kalooban. Kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Agnus Dei Quitoris, peccata mundi, dona nobis pace, dona nobis pace, dona nobis pace.
narito sa harap natin ng Panginoon, ng ating buhay at kaligtasan, mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Pag-ibig, anong saysay ng aking tinig. Ipamigay ko man ang lahat at ialay ko ang aking sarili. Kung walang pag-ibig, anong kabutihan ito sa akin? Ang pag-ibig ay matyaga at magalang loob. Hindi nananagili, nagmamapuri, nagmamatas. Ang pag-ibig ay mapagkalinga, mapagtiwala at puno ng pag-asa, mananatili magpakailan paman. Makapagsalita man ako sa wika ng mga tao't anghel, kung wala akong pag-ibig, anong saysay ng aking tinig? Ipamigay ko man ang lahat at ialay ko ang aking sarili. Kung walang pag-ibig, anong kabutihan ito sa akin? Ang pag-ibig ay matyaga at magalang loob. Hindi nananagili, nagmamapuri, nagmamataas. Ang pag-ibig ay mapagkalinga, mapagtiwala at puno ng pag-asa, mananatili magpakailan paman. Ipamigay ko man ang lahat
matyaga at magalang loob. Hindi nananaginip, nagmamapuri, nagmamatas. Ang pag-ibig ay mapagalinga, mapagtiwala at puno ng pag-asa, mananatili magpakailan paman. Ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob. Hindi nananaginip, nagmamapuri, nagmamataas. Ang pag-ibig ay mapagkalinga, mapagtiwala at puno ng pag-asa, mananatili magpakailan paman. Kailan paman. Sa'yo, aking Ama, salamat sa iyong mga likha. Salamat sa liwanag ng araw at buwan. Salamat sa iyo, Diyos. Salamat sa bugtong mong anak. Salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat at sa'yo'y aming sasambitin. Maging sa uling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa'yo'y walang hanggan. Salamat sa buhay kong ito. Salamat at ako'y ang binago. Salamat sa walang hanggang pag-ibig mo. Salamat, salamat sa'yo. Walang hanggang pasasalamat at sa'yo'y aming sasabihin. At maging sa uling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y, pasasalamat sa iyo'y, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming kalooban naway pagharian ng aming tinanggap na pakikinabang upang huwag ang diwa namin ang umiral, kundi ang bunga ng pagdiriwang ang laging mamayani sa amin. Sa pamamagitan ni Jesucristo,
kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of mercy, We trust in you. alalahanin. Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay ng kagandahan loob mo'y nanatiling pusilang. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y tinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mo iniisay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapulihan mo ay makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat. At ang kaganapan ng kalwalhatian ng Diyos Ama ay tuluyang matupad siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maupo tayo para sa pag-aalay ng bulaklak sa mahalay. Aming inialay ang pag-ibig na walang kapantay. Ng Lasalet, salamat sa pag-ibig. Ang bayan sa iyong bisig, napalusog na bulaklak, malumbalik. Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal. Inialay ang pag-ibig na walang kapantay. Okay, sarap mabuhay kung may nagmamahal. Pagmamahal na tunay at naging dalisan. Ang Birhen kong umibig ay walang sitamis, pagsintang sa pralinis, sa iyo hanggang langit. Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal. Aming inialay ang pag-ibig na walang kapantay. O Birhen ng Lasalet, salamat sa pag-ibig. Ang bayan sa iyong bisig,
sa dasal. Aming inialay ang pag-ibig na walang kapantay. Okay, sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging dalisay. Ang birto umibig ay walang sintamis, pagsintang sa kalinis, sa'yo hanggang langit. Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal, na palusot na mulaklak na numbalik. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal, aming inialay ang pag-ibig na walang kapantay. Okay, sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging dalisay. Ang birhen kong umibig ay walang sintamis, pagsintang sa kalinis, sa'yo hanggang langit. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve, a te clamamus, exudes Filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in hac lacrimarum vanie. Ea ego, advocata nostra, ilos tuos, misericordes oculos, ad nos converte. Et Jesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Ora pro nobis Sancta Dei Genitui, Ut digni efficamur promissionibus Christi. oremus, omnipotens sempiterne Deus, qui gloriosae Virginis Matrice Mariae corpus et anima, o digno Filii Tuae habitaculum effici mereretur, Spiritus Sancto cooperante preparasti, dat cuius commemoratione leitamur, eius pia intercessione abstatibus malis, et a morte perpetua liberemur, per iumdem Christum Dominum nostrum. Amen. Divinum auxilium magni et semper nobiscum. Amen.
Palakpakan natin ang mahal na ina. Paupo tayo saglit. So announcement po, nagpapatuloy po ang ating nobinaryo. Bukas po alas 6 na ulit tayo ng gabi, ang nobinaryo natin. Ang misa natin ay pangungunahan bukas ni Father Franz Tison. Sa Miyerkules po, Bisperas, na-announce natin na 5 p.m. ang misa, pero hindi na po 5 p.m. 6 p.m. na po sa Miyerkules ang misa natin with Bishop Dennis. So sana po umaten tayo sa Miyerkules na misang yun. Bisperas po yun. And then, sa Huwebes po, ang misa po natin ay 6 p.m. sa araw ng kapistahan ng Mahal na Birhen ng La Salette. Salamat po sa suporta po ninyo. Salamat sa nag-sponsor ngayon ng ating misa, kina Julie Fernando and family, Emily De Jesus at ang kanilang pamilya. Nandyan po sa labas, yung nagtitinda pa rin ng detergent soap or powder. Sana po tulungan natin siya. Nagkakalap po siya ng pondo para sa operasyon liver transplant ng anak niya. Okay? Salamat po sa suporta niyong lahat. Salamat sa pagsuporta sa souvenir shop, sa mga nag-aalay ng alkansya, sa pagsuporta sa Three Nails and a Crown. May bago po tayong product, yung riding jersey at saka yung sweatshirt. Sana po bili tayo. Kasi po maganda naman ang quality, nakapagpo-promote po tayo ng face, nakatutulong pa po tayo. Salamat po sa pag-share ng ating mga live masses and videos. Marami pong salamat sa inyo. Sige na po. Ayun na po tayo. Pasensya na po at lubhang nahuli tayo ng tapos at ang simula. Salamat po. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Bumayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat po. Mary, Mother of the Lord, here's a prayer we sing to you. Let your tears sleep in our minds and hearts as once they fell at last Sunday. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again. Mary, Mother of the Lord, here's a prayer we sing to you. Let your tears sleep in our minds and hearts as once they fell at last Sunday. Salamat po sa inyo.